Be, lumayas na ako ng Be, di ko na kaya. I'm sorry. Wala ka na uwi ang asawa. Puro ka biguan, Francis. Puro ka kalokohan, Francis. Good afternoon mga kasosyo. Magandang araw po. Nasa Baguio kami ngayon mga kasosyo. May meeting tayo dito ng mga kasosyo at isa sa pumunta, si Kasosyong Francis. Kasosyong Francis, bati ka naman. Pakilala ka sa mga kasosyo natin. Hello po mga kasosyo. Ako si Francisco Vallejo from Isabela. And parang sa narinig ko, gusto ko na ata mag-change career kasosyo. Change career. Kasosyong Francis, share mo sa kanila yung business mo. Kami ni Kasosyong Francis, ilang beses na kami nagkasama. Alam ko na yung sigalot ng buhay niyan. Kwento mo yung istorya ng negosyo mo. Saka kamusta ka ngayon? Yes po. Hello po mga kasosyo. Bali, ako po si Francisco Vallejo and may 10 taon ng experience sa mundo ng pagnenegosyo and same sa kwento po ni Kasosyong Arvin. Yung 10 years na yon, siguro yun yung pinaka-foundation ko. From dating naglalakad, nagtitinda ng kakanin, na produkto din ng magulang ko, doon kami nagsimula nung asawa ko ni Mrs. From that then, nakita ko yung buhay ng pagtitinda sa mama ko, kung paano yung hirap. So, from that point ng buhay, pinangarap kong kahit papaano, ayaw ko, hindi naman sa ayaw ko, pero yung tanong ko sa sarili ko na gagayahin ko rin ba yung step na until tatanda akong naglalakad na nagbebenta. So, from kakanin, nag-transition po siya into siomai. Na from junk shop, yung mga materyales, scrap, nagbuo ko sa concept ko ng isip since kalpintero si Papa, may idea ako kung paano bumuo. So, from that po, nagkaroon ng rolling cart, bike. Hiniram ko pa yun sa kapatid ko, yung bike niya, na pundar niya nung binata siya. So, doon ako nagsimula na, kasi kapag naglalakad ka po Kasosyong Arvin, pag nagtitinda ka, yung time travel, matagal bago ka makapunta sa isang destinasyon. So, yun yung parang pinaka nakita kong solusyon doon sa problema nung ibebenta mo yung product mo. So, transportation. So, from that, naging maayos po siya. And then, hanggang ngayon yung business na sa siomai, meron pa rin po. Kasi yung problem ng siomai, may nire-resolve siya. From siomai, nagkaroon pa ng isang cart. After a year, maraming interested na mag-franchise. 2 years, tumagal lang hanggang ngayon, may interested pa rin. Pero hindi ko nagawan ng paraan. Although gumawa ako ng paraan, nandun yung nag-franchise ako ng groceria kasi ang alam ko, doon ko matututunan kung paano ipa-franchise yung business, which is hindi na nangyari. Nung unang taon, maganda yung kita sa siomai kasi 8 years ago, malaki po yung income kasosyo kahit pa paano Tapos nag-transition po ako sa pwesto. May isa akong pinagkatiwalaan na tao, akala ko yun na yun Kumbaga siya yung konsepto na kapag yumaman ay pag naging successful ka, kasama ka, parang gano'n yung concept ko. So, yun, hindi naging okay yung pwesto and then sinara. Tapos nagtry ulit ng yung kiosk na steady lang po. Siya pa rin yung bantay. Hindi din nag-click kasi tabi ng bilyaran. Location talaga mahalaga, yun nga yung sinabi ni Sir. Kasi, yung location. Kasi may bisyo pala siya, nagbibilyar. Imbis na magtinda, nagbibilyar na. Binayaran mo para magbilyar. Opo, tapos yung problema pala kapag yung location nasa mga linga, since mga lalaki, Kasosyong Arvin, may babaeng kakain. So, yun, yung experience ng mga customer. So, hindi, nag-close din po yun. Sa ngayon, yung sitwasyon ng buhay pagnenegosyo ko, talagang from there, nandito ako sa bottom na itong year na to, actually.
2018, doon talaga nag-research ako sa YouTube kung paano ma-expand yung business. Kaso that time ata kasosyong Arvin, yung napamura technique pa yung napanood ko sa YouTube mo, Will Dasovich. So wala pa yung turong system ata noon eh. Kumbaga experience pa lang sa pagbi-business. Naghanap ako ng mentor na magtuturo sa akin. Until 2019, nakahanap ako ng isang community. So, which is yung community na yun, na-open up yung mundo ko sa mundo ng pagnenegosyo na may ganun pala. Nung napunta po kasi sa Manila Hotel, medyo magulo na eh. Pero yun, sa Manila Hotel, doon ko nakita yung from probinsyano, mayroon palang industry na ganun yung talagang mayayaman na ano. So, yun, kaya po ko nandito kasi siguro, parte ng pagnenegosyo yung failure. Bilang isang negosyante na pasuko na ako last year eh. Kaya ngayon taon lang pala actually na nag-stop na sa business. Sabi ko, benta na lang natin to at mag-Korea na lang, Korea para magtrabaho. Pero hindi po siya natuloy. Kasi yung sahod doon, naparealize ako, kinikita naman yun dito sa nung ayos yung business. So, nag-reflect ako kung ano nga ba yung mga pinaggagawa ko na ang ginawa ko pala, since may pwestong isa kasosyo, may bantay na, akala ko yun na yun eh. Ginawa ko yung gusto kong gawin, which is mag-computer. So, almost 12 hours. 12 hours, 16 hours ako doon na naglalaro. Tapos si Mrs., meron din namang tindahan. Sa akala ko, okay na, nakaset na kahit papaano kasi yun yung gusto kong gawin eh. Maglaro lang. Siguro may ano lang sa akin na nung kabataan, yung mga gusto nating gawin sa buhay, parang gusto mong balikan pero meron ng responsibilidad ng mga anak bata na kailangan mong buhayin. So, eto, kaya ako nandito ngayon kasi yung purpose ng pagbi-business. Kung bakit hindi ako makatawid kasosyong Arvin, kaya nandito po rin po ako at maliban sa suporta sa KMG. So, yung sitwasyon po ng pagbi-business namin ngayon ni Mrs. is down kami, kaya ako siguro lang hindi siguro kumbaga gusto kong makaalis kung sa kung anong meron ako. Gusto kong may mabago po ba, ganun kasosyong Arvin. At yun po yung story ng buhay ko. At thank you sa misis ko na napaka-supportive. Actually, yung allowance ko na papunta dito siya nagbigay eh. So, thank you po, Be. Kasasyang Sheila. Yes. And yung story po nung na kasama ko yung kapatid ko. Yung kapatid ko si Angelito, isa po siyang mechanic. Matagal na rin siyang mechanic. And since ako nakita ko naman yung maliban kasi sa financial return talaga ng business, maayos niya yung buhay mo pag nag-business ka kapag tama yung sistemang i-apply mo. So, yung kapatid ko, syempre may pangarap naman po tayo lahat na yung family, matulungan natin sila sa kung ano yung makakaya natin. So, yun po kasosyong Arvin, kaya sinama ko yung kapatid ko, baka sakaling ma-open up yung kaisipan niya na sa pagnenegosyo, malaki yung chance na makatulong ka sa sarili mo at sa iba. Yun po kasosyong Arvin. So ngayon, palapakan natin si Kasosyong Francis. So bigo ka ngayong taon, no? Nasa Yes po, baba ka ngayon. yes po kasosyong Arvin. Ang dami mo ng failure. But, hindi ka nahihiya? Hindi. Andito ka pa. Ang galing mo hindi ka nahihiya Hindi Grabing po. attitude dyan. Kasi kung ako, hindi ako pupunta sa ganito eh. Kung ako mayabang-yabang ako eh. Pero napaka-humble mo, Kasosyong Francis. Paano kinakaya ng sikmura mo na humarap sa mga matatagumpay na negosyante? Joke lang. Anong nasa dibdib mo? Bakit napaka-humble mo, Kasosyong Francis? Siguro yung medyo naluluhay. Siguro yung Okay lang ka, nakikinig kami ka. Sige. Siguro yung ayun, walang ibang nakakita kasosyo eh. Na yung parents natin,
Ang nangyari kasi sa parents ko, yun yung nakita kong isang dahilan bakit dapat magpatuloy ako. Kasi yung family, kapag yung parents kasi natin, pag di na kaya magtrabaho, walang ibang susuporta sa kanila. So, personal kasi siyang Arvin, banggitin ko na kasi merong isang araw yung tatay ko, niyaya akong kumain. 4th year high school ako noon, and niyaya niya ako, Sosyong Arvin, kalpintero si Papa. Niyaya niya ako yung pagkain na kakainin namin is panis na kanin, ang ulam namin asin. Habang kumakain ako, nakasubo ako ng 3, umiiyak yung luha. Parang gusto kong i-share to kasi bilang isang anak, ano yung pwede mo pang gawin kung buhay pa yung magulang mo. So yun, Kasosyong Arvin, kaya kahit na ganito, nahihirapan ako sa business, patuloy pa rin kasi ito lang yung tanging nakikita ko na way para makaahon tayo sa kung ano man yung sitwasyon na meron tayo ngayon. Kasi Kasosyong Arvin, kapag tayo bilang isang mga entrepreneur, tayo yung nagbibigay ng trabaho. So yun po yung isang nakita kong dahilan bakit nagpapatuloy ako. Kasi meron din pong empleyado na may pinagkukunan sila ng kanila, makakain, kung ano man po yung pangangailangan. Yun po yung isang dahilan bakit siguro nandito pa rin ako kahit na bigo sa 10 taon kasi narinig ko po sa inyo, dinanas nyo yan, and baka ganun din yung sitwasyon na pinaralas lang ni Lord to kasi para magkaroon ako ng pundasyon na magpatuloy pa sa mundo ng pagninegosyo. Pasensya na po, naging emotional at na-share ko to. Gusto ko lang po na maging totoo kung saan nanggagaling yung pinangugutan ko. Kaya continue pa rin ako. And buhay pa si Mama, kaya ko na-imbitahan yung kapatid ko. Baka kasi maano namin baka sa pagnenegosyo, mapatigil namin siya magbenta. Ayun po kasi siya Arvin. Okay lang yan, Kas. Nakaka-inspire ka naman. 10 taon din ang dinanas ko. Pero pag tinawag ako sa harapan, di na ako pupunta. Naiya ako Pero sa'yo, bilip talaga ako. Yung attitude mo na ganyan, Kas, malayo mararating mo. Napaka-humble mo. Umattend din to ng anniversary. Nung 5th anniversary, 3 days kami magkakasama sa may Tanay. Kas, mapipigure out mo yan, malapit na. Sigurado ako dyan. Ganyan-ganyan din ako nun. Lagi rin ako pumupunta sa mga ganito, pero tahimik lang ako sa likod. Siyempre, bigo ka Isa lang ang hindi nawala sa akin. Yung naniniwala ako na mapipigure out ko rin to. At kada bigo, kada taon, sinasabi ko sa sarili ko, konti na lang, malapit na. 10 years talaga ako. Di ba doon yung ako nagustuhan? Nung una kayong nakarinig na, ako si Arvin Urubia, isa akong entrepreneur, at 10 taon na akong lugi sa negosyo, di ba? Nung narinig niyo yun, may ganun pala. 10 taong lugi. Pero negosyante pa din. Oo. Ako, si Kasosyong Francis. Yung iba sa atin, mabilis. Yung iba, matagal. Pero hanggat di nawawala sa iyo yung pag-asang mapipigure out mo rin yan, darating at darating siya. Humanda ka, Kasosyong Francis. Once tumama yan, magugulat ka. Bigla kang bulusok niyan. Huwag ka lang bibitaw. Si Kasosyong Sheila, kung nanonood ka, Kasosyong Sheila, alam ko may plano ka ng iwan ng asawa mo. Nararamdaman ko, kita ko sa mga mata mo. Konting tiis pa, Kasosyong Sheila. Konting pasensya pa. Kasi ang misis ko, ganun din naman sa akin yan. Ganun yan. Kung ba naman makita mo yung asawa mo, ilang taong bigo. Pero isa hindi nawala. Yung tiwala ako sa sarili ko na mapipigure out ko, at sa hanggat may isang taong naniniwala, misis ko, nanay ko, tuloy tayo dyan. Lalo na ngayon, marami. Palakpan natin si Kasosyong Francis. Thank you po. Totoo ka, Kas. Thank you. Totoo ka. Thank you po. Sabi ko lang kasi sa'yo, tigilan mo na yung siomay mo. Hindi, joke lang. Magpa-enroll ka kay Kasosyong Chris, ha? Yes. Malay mo, ito na yun. Di ba? nga po, Malay mo, ito na yun. Who knows, di ba? Who knows? Ang pangalan ng utol mo? Angelito po. Angelito. Vallejo, yes. Ano siya, Angelito? Steady ka lang dyan. Kasosyong Francis,
anong mensahe mo kay kasosyong Sheila naman, no? Dahil nakikita ko suportado ka ni kasosyong Sheila. Magkwento ko rin sa inyo, mga kasosyo. Nag-anniversary tayo nung September, 5th anniversary. Si kasosyong Francis nagmotor galing Isabela ba? Yes po. Galing Isabela hanggang Rizal, nagmotor. Sa kalagitnaan, hindi matay si kasosyong Francis sa sobrang layo ng biyahe kasi nagmotor lang sila. Buti na lang may kasosyo sa gitna, bandang Batangas. Ay, Batangas ba? Yes po. May kumupkup sa kanila, sila kasosyong Lorenzo. Opo, sa Manila rin. O, tulong-tulong talaga. Nakita ko si kasosyong Sheila talagang sumama sa'yo. Yes. Tapos nakita ko, pumupunta pa kayo sa ibang mga event. Yes. Talagang suportado ka ni kasosyong Sheila. Ngayon, pinamasahiyan ka. Yes. Anong mensahe mo sa asawa mong suportado ka? Bali, nagmotor din po kami ng kapatid ko kasosyo. Thank you, Be, sa support na binibigay mo. And lagi kong ina-explain sa'yo yung purpose ko, ba't ko ginagawa to. Alam mo naman yan. And thankful ako doon sa mga suporta at ginagawa mo sa akin. Sa pag-intindi, kahit na matigas ulo ko, kahit na failure to failure, maraming salamat kasi nandyan ka pa rin. Thank you doon. Thank you kay Lord kasi binigay niya sa akin si Sheila. Kasi malamang kung ibang ano yan, suko na. Ayun lang, kasosyong Arvin. I love you, be. Yun. Thank you. Yun, no? Sweet naman. O, nag-comment to si kasosyong Sheila. Be, lumayas na ako ng Be, di ko na kaya. I'm sorry. Wala ka na uwi ang asawa. Puro ka biguan, Francis. Puro ka kalokohan, Francis. Si Francis, kaya. Hindi kita rin titigilan kasi si Francis. Yes, No? ba? Excited ako sa magiging tagumpay mo. Konti na lang yan kasi si Francis. Thank you. Grupo tayong malulupit. Kahit ilang beses mabigo. Huling mensahe mo sa mga panay-panay lugi din kasi si Francis. At kung may gusto kang i-promote yung vlog mo. Yes po. Sa mga katulad ko na alam natin nagnenegosyo dyan na ups and down ng business, ang pinakamahalaga na nakikita ko is wag niyong kakalimutan si Lord. Kasi yun kapag nagdasal ka, binibigay niya yung kung ano yung wisdom na kailangan mo. Ganun talaga sa business. Kung susuko ka, wala na end game na. Pero kung patuloy ka pa rin na magsusumikap para saan at pasasaan, mapapasa atin din yung hinahanap natin na tong tagumpay. Yun lang po, Kasosyong Arvin. Thank you po. Palakpakan si Kasosyong Francis. Kapit mo, Kas. Dito lang ako, ha? Kasama ako dyan. Lahat, pa-picture kami ni Kasosyong Francis. Malapit na yumaman to. Konti na lang. Konti na lang yan, Kas. 10 taon? Konti na lang yan. Pag 11 years na, hindi ka pa rin nagtagumpay, wala na talagang pag-asa yan. Tigil mo na yan, Kas.